yung A importante. No? Nagdidepende sa current yung A eh. Oh, so nakalagay dyan, while the number of conductor in series per path. Ano ba yung in series per path? Okay na lang, try na lang ito. Anong ibig sabihin ng in series per path? Ano? Ito yung pinaka-conductor mo, in series per path. First path, second path, third path, and so on, maraming path. Ano yung path? Yung dadaanan, di ba? So ito, one conductor per path, represented by resistance. Ito, two conductor per path. Dalawang resistance eh. Ha? So, kung tatlo yan, 3 conductor per path. Ay, hindi pwede. Kailangan kung ilan ang laman ng isang slot, yung slot yung gano'n, di ba? Equal. Kasi kung hindi, magkakaroon ka ng iba-ibang voltage, iba-ibang oras, iba-ibang seconds. Seconds ang pinag-uusapan natin dito eh. Ang gusto natin DC, di ba? Paano magiging DC yun? So, pag isang ikot niya, kulang na isang conductor. Di ba? So, hindi na siya didiretso. Kung di gagano siya, aakyat ulit, tapos didiretso. Hindi siya DC. So, kailangan pare-parehas. Ngayon, para pumantay, halimbawa nagkulang. I-discuss natin yun eh, kasi may mga ibang generator na sinadya nilang kulang. May purpose, no? Now, para pumantay, no, maglalagay sila ng dummy conductor na hindi siya connected dun sa overall conductor. Ididikit lang na ganun. Dummy. Para lang pumantay. Kunyari, sa 10 slot, lahat yun ay may 50. Tapos may isang kulang, 49. So, magdidikit sila doon sa labas. No? Hindi ko lang, kunyari, ganito yan. Diba? O, halimbawa, 3 na lang. Tapos ito 2. Diba? Magpapatong sila ng isang conductor na hindi connected dito. Bakit hindi connected? Kasi pag nilalagay yan sa armature, dire-diretso. Hindi mo pwedeng, supatin mo putulin, ikabit. Supatin mo putulin, ikabit. Hindi. Pag dinidesign yan, na may tagahatak, may machine na tagahatak, umiikot yan, dire-diretso yung paglagay ng wire. Okay? So pag nagkulang, ibig sabihin, maglalagay sila ng isang wire kasama sa lamination. Para magmukha siya 3. Pero actually, kulang lang siya talaga ng isa. Okay? Okay, so ang importante yung parallel paths. Okay, nakalagay dito, no, yung current rating ng generator nagdedepende sa the number of parallel paths is the basis in determining the current of the generator, while the number of conductor in series per path is a measure of terminal voltage. Ito yung in series, no? Kapag marami kang conductor sa isang path, tataas ang voltage. Kapag marami kang path, current ang pinag-uusapan. Tataas ang current. So, kung minsan sabay, mas maraming path, kasi ang current, wala siyang pakialam kung 10 yung conductor dito eh. Ang may pakialam doon yung voltahe. Okay? Wala naman din pakialam yung current kahit na ilan yung nakalagay dyan. Kasi ang sa current, yung path. Sa voltage, yung dami na nasa loob ng isang path. Entidihan ba? Yes. So, kung ang 3 yan, mas mataas ang ma-produce na voltahe nito. Kasi 3 na eh. Kung isa lang yan, mahina ang voltahe. Pero, kung mahina ang voltahe niya, tapos marami ka naman dito, na tigi-isa lang, mataas ang current. Okay?
Ngayon, kung wala ito, tapos dinagdagan mo yan, no? Mataas ang voltahe nito. Pero yung current niya hanggang depende lang sa tatlong path, parallel path. O yun ang ibig sabihin nito. Okay? Kaya yung iba, minsan, marami, 100. Sa isang slot, 100 sila na wire na nakaikot. Okay? Now, in parallel path, there are approximately equal number of conductor in series. Approximately equal number of conductor. Ibig sabihin, kung tatlo nilagay mo sa unang path, kailangan tigtatatlo yan. Kung 10 yan, dapat tig-10 rin. The number of parallel paths through the armature depends on the type of armature winding. And its degree of multiplicity can be determined by ito yung 4 parallel paths. 4 parallel paths. May nakakonect na brush. Itong brush na to, connected to sa commutator. Itong brush ang nagko-collect ng current para mailabas ng generator. Okay? Ito, 2 series conductor per parallel path. Okay? Ito yung sinasabi ko. A is equal to MT pag lap winding ang ginamit. Pinakita ko na sa inyo kung ano itsura ng lap winding, di ba? Tama. At pinakita ko na rin yung itsura ng lap winding. Anong pwede natin sabihin sa lap winding? Front leg, di ba? Hindi kasi pag nagre-lecture tayo eh. Babalikan pa natin. Sige, para ma-recall. Para ma-recall lang. Yan. Ito, may winding or front leg. Yung nakatihayang palaka, di ba? Parang ganon. Tapos, lap winding. Para nakapatong na hita. Lap di ba? Ayun, lap winding. Alam niyo na, ibig sabihin na wala akong packet. Ay, ano mo sa palaka na nakatihaya? May problema sa palaka na nakatihaya? Dito na tayo. Mamaya na yan. Mga palaka na yan. Pag nakalagay sa problem, lock ang ginamit, M times P. M, multiplicity. Pag sinabing simplex, M is equal to 1. Pag sinabing duplex, M is equal to 2. Diba? And triplex, 3. Number of poles, ilan yung magnet ng generator? Kumisan 4, 6. Pinakamarami, 12. Pero pag malalaking generator, 16. 16. Okay? Pag hindi siya even number, may sariling computation yon. Sa lesson number 3 natin i-compute yun. Ang isa sa mga project nyo, sasabihin ko na lang, isa sa mga project nyo, pagpapaikot kayo ng itlog, 3 magnet lang ang gagamitin. Ang pamagat nyo, para makapag-research na kayo, rotating egg. Umiikot yung itlog. Bawal mahilo yung sisir sa loob ng itlog. Hindi yung itlog na nasa isip nyo na nabili sa palengke. Hindi. Yung metal egg yun, tatlo yung magnet. So, syempre, since tatlo yun, hindi alam ng egg kung saan siya haharap. Kasi kung 4 yan, stop siya. Kasi, eksakto di ba? Kung tatlo yun,
pagkababa mo ng egg, iikot yun mag-isa. Yun ang magiging project. Yung mayroon sa internet. Ang problema nyo na lang kung paano nyo gagawin. Yun ang magiging project sa atin. Per group. Magastos yun sa windings. Yung sa windings. At saka yung windings lang. Kasi yung egg, madali namang gumawa ng egg. Diba? Hindi organic egg ha. Baka ilagay mo. You broke. Tinatanong ko sa kanila, may nagtatanong yung kulay puti. Tinatanong ko naman, kulay puti ba yun? Silver yun eh. Bakit silver? Kasi metal yung egg. Hindi ikot yung organic egg, hindi ikot yun. Kasi minamagnetize niya, di ba? So kung tatlo yun, kung tatlo yung magnet ko, kulang ng north, o kaya kulang ng south, may hilo yung egg kasi nga, hindi niya alam kung saan siya haharap. Kasi pero kung dalawang north, dalawang south, hindi ikot yun. Kasi naka-equilibrium yun eh, di ba? Yun ang project nyo. Next! So, pagdating sa lab, kailangan mo malaman yung number of magnet o number of poles. Sa wave, kahit na ilang poles, hindi siya kailangan dito. Hindi siya kailangan. Okay. Ito yung degree, yung M. No? Sabi ko na. Okay. Now, the armature coil or winding, whether it is lap or wave, has two coil sides located in separate slots and two coil ends terminated in separate commutator. So parang ganito yan. So nung pinasok yung isang wire, siyempre may babagsak doon sa kabila. Kaya tinawag natin nakalagay has two coil sides located in separate slot. So itong side na to, saan siya located? So dito. Simplex. Kasi isa lang yun eh. Duplex nandito. Okay? Triplex nandun sa kabila.